COVID-19 na nananalanta sa aming bayan. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Bantayin si Ronda Randy Coronel sa palatuntunan Ronda etc. Ronda etc. Ang bago niya nga makaupod sa kahanginan matag adlaw nga Sabado tag adlaw Domingo alas 5 sang hapon tugtog alas 6 sang gabi diri lamang sa 1404 RPN DYKB Bacolod. Bantayin! Oras sang RPN DYKB Bacolod, alas 5:03 na sang hapon. Alright, so maayong hapon. Welcome sa palatuntunang Ronda etc. Sa ngalan sa amon nga station manager nga si Sir Ferdinand Bongtan, kasubong man kay Miss Lida Kilantang, sa amon nga technical head Engineer Glaze Dakang, sa akon nga partner subong sa lupad sa kanginan sa Master Control Engineer Ray Ikang, and of course kay Engineer Nonong De Los Reyes, sa amon nga mga security forces sagwa kay Nuni kay Ronda Mike Servano. Ako naman ang inyong anchorman, makaupod nyo ang inyong ubos nga alagad, makaupod nyo sini nga kahaponon, Ronda Randy Coronel. Adlaw kita subong nga Sabado, pizza 3 na mga or pizza 6 sa buwan sang Pebrero 2021. Buwan sa mga puso siling Panila o kon Bear Month. Kabay pa nga yara kamo sa maayong kahaponon while nagapanikay-sikay para sa aton nga palanihaponon sa bilog nga pamilya. Of course, sa mga ginang sa Panimalay, maayong hapon sa inyong tanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Negros Occidental, welcome kamong tanan sa aton nga palatuntunan. Kasubong man ang 61 ka mga barangay sa Dakbanwa sang Bacolod, sa pinakadako nga mga barangay sang Tacoling, Villamonte, kag isiling man sang Mansilingan. Alam, maayong hapon sa inyong tanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati dira sa Barangay Kabog, dira sa may Barangay Handumanan, kasubong man dira sa may Barangay Felisa, sa mga tubong lupa dira kay Ray tubong lupa nga nagapamati subong. Salamat gid sa pagmonitor, Brad. Sa imong kapika sa kinabuhi kag sa inyong mga tupad balay dira. Sige, pakusgi pa na. Pakusgi pa ang inyong monitor. Bahala sigabong na da ang aton nga palatuntunang Ronda etc. Kag pwede nyo man gali kami nga ma-monitor through Facebook. Pwede ka mo nga mag-like sa amon nga Facebook page, ang Ronda or RPN DYKB Bacolod. I-like kag i-follow ang amon nga page. Buligi kami nga mag-grow ang amon nga community sa Facebook. Kasubong man, pwede nyo man kami nga masundan sa YouTube. Amon nga YouTube channel, same RPN DYKB Bacolod. Kag kung gusto nyo man nga direkta kamo nga makahatag sa inyong mga mensahe sa akon, sa inyong kubos nga lagad nga si Randy Coronel, pwede nyo man ako nga i-follow sa akon nga Facebook page, Kuya Randy sa YouTube kag Facebook. Sa liwat oras alas 5 sa isna sa kahaponon.
Akon nga igadulong sa inyo subong ang mga top stories of the day. Mga dalagko nga mga balita sa bilog nga simana nga ato natigom or natipon sang bilog nga pwersa sang RPN DYKB Bacolod. Kag kasubong man pwede kamo nga makapadala sa inyong mga komento, mga suggested topics agud nga aton nga ma-raise sa kahanginan. Sa pamamagitan sa akon nga Facebook page or di kaya sa aton nga hotline nga inyo makita subong sa aton nga live streaming on Facebook and YouTube. Sa aton mga kauturan nga yara sa higad sa kadagatan kag kabukiran, sa mga mag-uuma, maayong hapon sa inyo. Sa mga tricycle drivers, mga taxi drivers, mga bus and mga riders nga yara sa kadalanan, halong-halong. Medyo okay ang aton nga tiyempo subong, unlike sa mga nagligan nga adlaw nga grabe ang pagbubo sa ulan. Kagina bilog nga adlaw nga ginapabatsyag kita ni Haring Adlaw sang kanami sang tiyempo. Bisan pa man ako naga-remind lang sa gyapon sa inyo nga magahalong, no, likawan naton nga dali nga mag-init ang aton ulo, especially kung may mga problema sa trapiko, para malikayan naton ang ginatawag nga road rage mga pangga. Oras alas 5:07 na. Ang aton nga mga kaigsunan man, mga kauturan dira sa may Purok Rosal, Barangay Takuling. Si Kuya Boy Brown nagapamati subong, mayong hapon sa inyo da. No, sa mga kaigsunan kag kauturan dira sa may Purok Rosal, mayong hapon. Kay kasubong man mayong hapon gali kay Ray or Richard Militante. Jutayan ko pa malipatan ang iyang pangalan. Si Richard Militante nagamonitor man subong dira sa may Barangay Handumanan. Kay Tatay Manuel Aguada, kagasubong man sa iyang partner subong nga hapon nagapamati sila. Salamat gid tay dira sa may Banga Valley Homes sa may Barangay Kabog. Thank you so much. Always sila nagamonitor sa aton nga radio station sa RPN DYKB Bacolod. Alright, so hindi kita maglangay. Aton nga igadulong sa inyo ang mga nagapanginit or nagapanguna nga mga balita subong kahaponon. But for the meantime, gali no, madamo ang naga-monitor subong sa Facebook. We have 15 live viewers. So madamo nga salamat gid sa inyo nga suporta sa akon nga cousin. Cousin gali binayran. Julieto Asistores kag kay Ma'am Cristina Nunal Baluyo. Thank you so much, ma'am. Bede kabay pa nga inyo ako i-welcome sa akon nga pagbalik diri sa RPN. Kag-updan nyo ko, mangin matawhay ang aton nga palatuntunan, kag mag-updanay kita. Welcome na welcome gid kung may mga suggestion ka mo, may mga komento, welcome gid ina mga pangkat. Alright, so 10 minutos na nakaligad sa alas 5 sang kahaponon, kag yari na ang mga nagapanguna nga mga balita sa aton nga palatuntunang ronda etc. Sining adlaw nga Sabado, pizza 6 sa buwan sa Pebrero 2021. Sa mga nagapangunang mga balita sa aton nga headlines sa balitang lokal, Barangay Granada magaumpisa na sang house-to-house registration para sa COVID-19 vaccination sa masunod ang simana. Balita Local. Sa iban pa nga mga balitang lokal, pag-inom kag pag-service ang makahulubog nga ilimnon sa kadalanan sang Bacolod, gintugutan na sang EOC sunod sang MBCCI. Balita Local.
Sa iban pa nga mga balitang lokal, anay alkalde sang Silay kag 25 ka iban pa ginakwit sang Sandigan Bayan. Balita Local. Sa National News, Janet Lim Napoles kag ex-congressman Constantino Haraula ginpamatbatang nga guilty sang Sandigang Bayan angot sa Port Barrel Scam. Balita National. Kag sa iban pa nga balitang nasyonal, operasyon sang Private Motor Vehicle Inspection Center ginapauntat ni Senador Ralph Recto. Balita National. Kag sa aton nga balitang international, barin may bago nga quarantine protocol sang ilang nga pungsod. Kag sa balitang entertainment, larawan ni Rachel Alejandro nga daw kaangay sang itsura ni Vice President Robredo nag-viral sa social media. Kag sa balitang sports, Kai Soto yari subong sa pungsod bilang bago nga miyembro sang Gilas Pilipinas. 12 minutos nagaligad sa tagnang alas 5 sang kahaponon. Kag sa detalye na sa mga balita. Barangay Granada mag-aumpisa na sang house-to-house registration para sa COVID-19 vaccination sa masunod nga semana. Igapaydalom sang ang Barangay Granada ang ilang 37 ka barangay health workers o kon BHWs sa orientation sa maabot nga Lunes nga adlaw. Antes magapatigayon sang house-to-house registration sa mga pumuluyo nga luyag magpabakuna sang COVID-19. Sa pahayag ni punong Barangay Alfredo Talimaudaw, ila na nga nabaton ang kopya sang form gikan sa syudad kag ila ini nga i-reproduce. Aminado naman si Talimudaw nga may pila ini ka mga BHWs nga nagapang duha-duha nga magpabakuna. Rason nga igatadalom sila sa briefing angot sa pros and cons sang bakuna anti sila magapangabay sa iban nga mga pumuluyo. Importante suno pa kay Talimudaw nga mapainsyende una ang BHW sang ilang trabaho antes ang house-to-house registration. Ang Barangay Granada ang may kapin sa 26,000 ka mga pumuluyo. Kag ang syudad sa Bacolod ang una na nga nagapatigayon sang dry run sa COVID-19 vaccination sa Barangay Villamonte kag ini ang nahasunod naman sa standard sang Department of Health. Sa iba pa nga mga balitang lokal, pag-inom kag pag-service ang makahalubog nga ilimnon sa Kalan-an sa Bacolod ginatugutan na sang EOC suno sang MBBCI. Pag ginkumpirma ni MBCCI Chief Frank Carbon nga ginpahanugutan na sang Emergency Operations Center nga makaserbi na ang sang makahulubog nga ilimnon ang mga Kalan-an sang Bacolod kaangay sang hotels, restaurant kag mga karenderya. Suno kay Carbon pahanugutan alas 6 sang gabi tubtob alas 6 sang or alas 9 sang gabi nga makainom ang 18 anyos pasaka ang edad apang istrikto nga igapahanumduman ang mga negosyante sa sulod gid lamang sang ilang Kalan-an kag indi magbutang sa mga extension nga mga lamisa sa higad sang dalan. Ginklaro naman ni Carbon nga sa mga Kalan-an nga makaservice ang makahulubog nga ilimnon kag indi sa mga videoke bar o kon balay ilimnan. Palayag ni Carbon nakasugtan sang ilang meeting kagabi sang indi na pagadulaon ang alas 10 tubtob alas 4 nga curfew. Suno pa ni Carbon na talana subong adlaw nga naga-issue sang panibago nga executive order si Bacolod City Mayor Bing Leonardia may kaangtanan sa ila na istoryahan. Alas 5:16 ang hapon sa iban pa nga mga balitang lokal.
Anay alkalde sang Silay kag 25 ka iban pa ginakwit sang Sandigan na bayan. Ginakwit sang Sandigan na bayan na 2nd Division si Anay Silay City Mayor Jose Ote Montelivano kag 25 ka iban pa sa kaso nga graft and corruption. Ini may kaangtanan sa pag-award sang 18 milyones nga information and communication technology project sa isa ka private firm sa 22 ka pahina nga desisyon sang Sandigan Bayan. Napaslawan nga mapamatud-an nga nagsupak sa laye ang mga akusado kag wala sang civil liability sa nasambit nga pag-award. Ginmando man sini ang pagbatak sa whole departure order bato kay Montelibano kag kapwa sini akusado kag ibalik ang bail bonds nga ila ginbayad. Ang nasambit nga kaso ang may kaangtanan sa ginaligar violation sang Anti-Graft and Corruption Practices Act sa pag-award sang syudad sang Silay sang Information and Communication Technology Project sa System and Plans Integrator Development Corp sadtong Enero 24, 2008 nga nagabalor sang 18 milyones. Ginaligar nga wala sang competitive bidding nga natabo. Lakip sa mga naakwit, amo sanday Councilor Jose Raymond Luxen, Michael Maravilla, Mario Torres, Ramon Hison Salvador Segovia, Judith Gallego kag April Grace de los Reyes. Acquitted man sanday City Administrator Ignacio Salmingo, OIC City Treasurer Elsie Jimenia, OIC City Accountant Emmanuel Arsenal, Bids and Awards Committee Chair, kag City Legal Officer Cara Aimee Cuebenco. Pipito Hitchinuba Jr., Alma de la Cruz, Ricardo Lidisma Jr., Sonia Cordero, kag Rene Roy Pahilanga, and Giovanni Goson. 18 minutos ang nakaligad sa alas 5 sa kahaponon. Sa ato naman nga national news, Janet Lim Napoles kag ex-congressman Constantino Haraula ginapamatbatan nga guilty sa Sandigan Bayan angot sa pork barrel scam. Ginapamatbatan sang Sandigan Bayan nga guilty sanday Janet Lim Napoles kag anay Cagayan de Oro City Representative Congress or Constantino Haraula kag tatlo nga iban pa nga mga empleyado sang gobyerno sa ginapasaka nga kaso nga graft and malversation of public funds amounting to 28 million batok sa ila. Sa madumduman, si Napoles ang ginaligar nga mo ang utok sa 10 billion Priority Development Assistance Fund o kon PDAF fund scam or pork barrel scam. Sa desisyon nga ginapanaog sang Sandigan Bayan kahapon, Pebrero 5, 2021, guilty sanday Napoles kag Haraula beyond reasonable doubt sang tatlo ka counts sa graft kag nasintensyahan nga mabilanggo hindi magnubo sa 6 ka tuig kag 1 ka bulan. Tubtob 18 ka tuig for each count kag mga magasufrir sa perpetual disqualification nga makauyat sa anuman nga pwesto sa gobyerno. Sila ginamanduan man sa Sandigan Bayan nga igabalik sa National Treasury ang 28 milyones nga wrongfully kag illegal nga na-disburse. Guilty naman sa kapareho nga kaso sanday Technology and Livelihood Resources Center Group Manager Rosalinda Laksamana, TLRC Legislative Liaison Officer Belinda Concepcion, kag Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation President Mylene Encarnacion, samtang acquitted naman ang co-accused sining si Senador Bong Revilla Jr. 20 minutos ang nagaligad sa takna nga alas 5 sang kahaponon sa ibang pang balitang nasyonal. Operasyon sang Private Motor Vehicle Inspection Centers ginapauntat ni Senador Ralph Ricto.
Nagapasar sang resolusyon sa Senado si Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga nagahingyo nga temporaring ipauntat ang operasyon sang tanan nga private motor vehicle inspection centers sa bilog nga pungsod. Sa iya nga Senate Resolution number 638 ginsiling ni Recto nga nagapagwa sang mando ang Department of Transportation kag LTFRB para sa pagbukas sang PLVICs sa tunga sang pandemya. Suno pa kay Recto, wala man nagapatigayon sang komprehensibong konsultasyon ang duha ka mga talatapan sang gobyerno sa mga natungdan nga sektor kag grupo. Nakaangko naman sang pagpakamalaot ang sa mga motorista ang ginhimo nga layis ang DOTR kag LTFRB kadungan sa pagkwestiyon sa integridad sa mga makina sang fee or PVMIC subong man ang 72-point series of roadworthiness. 21 minutos ang nagaligad sa tagna nga alas 5 sa kahaponon. Sa ato naman nga international news. Parin may bag-o na nga quarantine protocol sang ila sini nga pungsod. Ginanunsya sang Bahrain ang ilang bag-o nga quarantine protocol sa ibang sa ibang nga pungsod agud masiguro ang strict nga maipatupad ang ilang protocols kaangot sa bag-o nga variant sang COVID-19. Sa report nga ginpagwa sang Bahrain News Agency, ginpahayag sini nga ginmando sang ilang gobyerno ang pagpasirado sa mga indoor gym, sports hall kag swimming pools. Magluwas sina ginadumilian man ang paghiwat sa mga pagtilipon o social gatherings. Samtang ang mga trabahador naman sang gobyerno ang ginmanduan nga maghiwat sang work from home at least 70% sang ila sini nga mga empleyado. Alas 5:22 sa kahaponon. Madamo gid galing nga salamat sa mga nagapamati dira kay Ray Palabrica. Salamat gid kay Ma'am Cristina Nunal Baluyot. Thank you so much. Sa ato naman nga entertainment news, larawan ni Rachel Alejandro nga daw kaangay sa itsura ni Vice President Leni Robredo nag-viral sa social media. Nakaagaw sang atensyon sa mga netizen ang larawan ni Rachel Alejandro nga ginpost sang aktres sa iya sini nga Instagram account. Samtang yara sa Palawan nga may kahawig kay Vice Presidente Leni Robredo. Nangin kontrobersyal ang among laragway ang among laragway sang ini ang ginpost sang isa ka netizen nga isa ka nurse by profession nga si Mark Raven Dominguez. Ang screenshot sa Instagram post ni Alejandro sa iya sining Facebook page nga may caption nga nasaan ang Vice Presidente. Busy naman pala sa Palawan ay wala man suno pa ginlauman ni Dominguez nga magtrending ang iyang post kag makalabot sa Vice Presidente nga sunod sa iya isa gid lamang ka jokes. Angot sini nakabaton sang kritisismo si Dominguez nga dali man nga ginklaro nga hindi siya isa ka DDS o kondilawan kag wala sang halong politika ang iya sini nga post. Samtang sa bahin naman ni Alejandro, ginpasalamatan sini ang Vice Presidente sa iya sini nga nahimo sa pungsod. 23 minutos ang nagligad sa takna nga alas 5 sa kahaponon. Sa aton nga sports balita, kay Soto yari na subong sa pungsod bilang bag-o nga miyembro sa Gilas, Pilipinas. Nag-abot na sa Pilipinas ang batan-on nga Filipino basketball player nga si Kai Soto bilang bag-o nga miyembro sa Gilas, Pilipinas. Samtang naghahanda ang Gilas para sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Una na nga ginpahayag ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio nga igapaidalom anay si Soto sa quarantine antes ini mag-intra sa training kaupod ang iban nga mga players sa national team sa Calamba, Laguna.
Mga karonda mo ito ang kinatibukan nga balita. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, international, kag sa aton nga sports and showbiz balita. Ako ang inyong tig balita, Ronda Randy Coronel. Aton oras, alas 5:26 sa kahaponon. Aton man nga basahon anay ang mga nagapadala sa ilaha sini nga mga komento on Facebook nga nagalantaw subong. Thank you so much, Gid. Alright, dali lang kita. Kaya daw nadula ang akong alright, ayun na. Alas 5:24 sa kahaponon. Alright, so nagsinyas ang akong partner sa Master Control. Sa ako na lang nga pagbalik mga mga karunda aton nga istoryahan ang tungkol sa PDAF scam ni Napoles. Kagiban pa nga mga topiko diri lamang sa RPN DYKB Bacolod. Ronda etc. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakarawan Person. Yung mattress ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee. Binabili ko po yung asawa ko. Sa 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para po latak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa mattress ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos pagkata po akong diabetes. Nakuminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. DYKB Radio. Ronda etc. Alright, welcome back sa aton nga palatuntunan, Ronda etc. Alright, so mayong hapon lang galino dira sa may barangay Tacoling, mayong hapon no kay Kuya Boy Brown. Salamat gid sa inyong pagpamati dira. No, sa kasubong man kay Sir Jake Diamante, thank you so much sa inyong pagpamati. Kay Felix Iriher, kag kay Ginny nga iyang asawa, thank you so much. Alright, so thank you gid. And of course, kay Tatay Manuel Aguada, salamat kay tay. Pakusgi pa na ang imong monitor dira sa may barangay Kabog. Kay agud nga malapnag pagid ang aton nga programa dira. Si Sir Romulo, si Sir Romulo Habilag, or Hubilag. Ronda Randy, welcome to your new program. Just great lang sa amon sang Taga-Lacarluta. Mayor Rex, Engineer Jisio Imboltario, Rodson Montenegro, Cap Jervy Advincula, from Sir Muling Hubilag.
Alright, so sa mga wala pa nakabalo no kay bala mo it's a progress or masiling tang kadalag-an sa ngaton nga pungsod nga ma-convict or mapamatbatan ang isa ka mga akusado kapin pa kung public fund ang aton nga hisgutan. So latest nga balita, ginpamatbatan si Janet Lem Napoles, kasubong man si ex Cagayan de Oro Congressman Haraula, but of course nakita siguro sang sangguniang bayan nga kulang ang mga ebidensya nga pwede magduot or magdiin kay Senador Bong Revilla Jr. kaya siya na-acquit sa mga kaso. So ano bala ining ginatawag nga pork barrel scam o kon ining ginasiling na PDAF scam. No, ang PDAF scam, no, kung para sa mga bag-o or sa mga kabataan kag wala nakabalo kung ano gid ang ining ginatawag nga PDAF. PDAF is a Priority Development Assistance Fund or fund, no? Nahimo ining kontrobersyal sang tuig 2013, no, sang ini ang gingamit sang siling na naton nga may mga self-interest nga mga tao, may mga kaugalingon nga handom, no, para sa ilang nga kaugalingon nga improvement, no. So actually ang PDAF is maayo ang tinutuyo sini para sa mga local government nga mahimo nga mangin mabutangan sang pondo halin sa national pinagi sa ilang mga congressman. O galing nahimo ini nga controversial bangod sang gingamit ni Janet Lim Napoles kaupod ang iya sini nga mga ginsakpan ang ilang pagka-bright para imanipula, no, i-manipulate ang ining pundo nga supposedly para sa proyekto kung project of a certain organization or sa isa ka distrito pinagi sa congressman, no. Kining pork barrel scam, no, is a political scandal involving alleged misuse by several members of congressmen over the Philippines of their Priority Development Assistance Fund o kon PDAF, no, nga amo ning ginatawag nga pork barrel, no. Kay sa pork barrel, ang pork barrel amo na ang lump sum nga pondo sa isa ka congressman para sa iyang mga expenditures, no, sa iyang mga galastuhan para sa development, sa mga priority development projects para sa LGUs or certain LGUs nga mahimo nga recipient sa mga pondo. This was exposed in July 2013, no? Pinaagi sa isa ka 6-part expose ni Philippine Daily Inquirer Nancy C. Carvajal. So ang media, ang role sang media sa aton nga institution is to inform the public. But of course, kung gingamit siguro ni Miss Nancy Carvajal ang iya tanan nga mga resources, no, paano ma-dig up ang ini nga issue, paano siya makakuha sa mga documentary evidence para ma-expose, magamiton niya sa iya nga expose
aron nga maputol kining ilahang ilang inuntang pag-abuse, no? Pag-abuso sa posisyon. Gani pila ka beses nga na sentensyahan kini si Napoles kag daghan pa ang mga inunta personalidad nga nahimo nga nangin kabahin sa among tinonto ini si Janet Lim Napoles. Kag isa na ang pinaka mastermind o kun ang utak sa among manipulate sa pondo sa gobyerno. Amo na kini ginatawag nga si Binhor Loy, nga iya nga second cousin. So siya ang ga-front o si ang ga-front si Janet Napoles, then ang gamaniobra sa tanan kung paano ang scheme nga masulod nila sa kay kini mangod nga negosyo, kini nga kuan is parang negosyo na nila. So malawak ang ilang kaalaman in sa business, so gin-apply nila dire, parang ginhimo nila nga palabigasan ang aton nga mga congressman nga nagapati man nga matuod ang tinutuyo, no? Mag-create sila sang dami nga mga kunyari association, no? Sa kadamo-damo nga mga kooperatiba nga ilagin create para i-apply nila, ipalapit nila sa mga congressman, din na pag na-approve na sila ang sole nga recipient. Pero ila lang sa ila lang gihapon nga ang kwarta mag-abot, no? So good thing kay in July 12, 2013 sa pamamagitan pinaagi sa expose 6-part niya kag kalawig-lawig nga mga Senate hearing ang ginhimo sang gobyerno, pila ka milyon ang gasto sa gobyerno para lang gid maimbestigahan kining ginatawag nga pork barrel or PDAF scam mga karonda. Then itong si Binhor Loy, no? Siya ang parang assistant kag second cousin sini ni businessman, kasi mga businessman sila, no? Si Janet Lim Napoles. Of course, ang mga businessman siyempre maayo ang ilang mga PR, no? In fact, sa aton nga panahon subong, kung imo makita, i-invite ka sa isa ka mga networking, no? Ang tanan nga mag-invite nimo, labi na ang ilang nga mga speaker, ila igapakita sa imo ang ilahang mga investment, may ara na sila sa lakyan, no? Kasagaran nga ginagamit pa nila puro mga sports car bilang pang-inganyo sa ilang nga mga prospect nga mga investors, no, nga mag-join sa ilang nga negosyo, no? But it's their business, so wala tay pakialam. But ang realidad manggod, ang realidad mga karonda is ang ilaga gina-target kadto pong mga tao nga mga silingta nga hikaos, gapangita sang maayong oportunidad para muangat-angat sa ilang pangabuhian. Then amo na ang ilang gina-target, kumbaga ginakuha na nila ang imong weakness, no? Ginakuha na nila ang imong weakness para dira kanila tirahon, then later on makita nimo nami gali, no? Nami gali ang amo ning negosyo kay dali siya nakapatindog sang balay, nakabakal sang mga, pero actually front lang na, no? May mga salakyan, sports cars nga ila gina-front para kunyari kuha na sila, successful na sila dira, then definitely ikaw nga nakita mo na siya, di na ka magduwa-duwa pa nga mag-join. So same as sa ila nga scheme nga gingamit, same man sini ang gingamit nga scheme nila ni Janet Napoles kag sa iya nga mastermind, yung utok-utok niya nga mugid ang naggiyos, nagkuan sang tanan nga mga pamaagi is ang iya nga
second cousin nga si Binhor Loy, no, nga later on March 22, no, muna siyang rescue siya sa National Bureau of Investigation, then later on nahimo na siya nga government witness laban sa iyang mga ka-business partner, no, sining FIDAP. So sa ginsiling ko na, isa kadako nga kadalagan sang aton nga gobyerno nga at least sa kadugay sang trial kapila na convict. In fact, Janet Lim Napoles nakakulong na siya, no, nakapriso until now si Janet while naghulat pa sang iyang sa hearing sang iya pa nga iban pa nga mga kaso. And ang estimated nga government fund nga nakuha sini, umbaga na inunta sa aton nga termino is nakawat gid na kuha sa ilang nga grupo is 10 billion na peso mga mga karonda. So that's why kagapon February 5 2021 nagapanaog sang ilang conviction ang Sandigang Bayan kag suno pa nga manduan si Napoles kag iyang grupo nga igabalik sa National Treasury ang 28 million, no, nga misyos nga kwarta, no, nga ilang nakulimbat sa aton nga kaban sa gobyerno. Alright? So I hope, no, nga this mahimo sining leksyon sa tanan nga mga government officials, especially sa aton nga panahon subong nga tiki na ang tanan, maski ordinaryo nga Pilipino may cellphone, dali kayo nga madokumento kung ano ang inyong mga ginahimo, so dali kayo maka-report, no, may himuon ka nga pagpangutong. In fact, damo na ng mga government officials nga nakaka sa ilang pwesto bangod sa korupsyon. Especially sa panahon ni Presidente Duterte nga grabe ka hugot ang iyang pananawan, no, para untaton or tapnaon ang corruption, but of course nevertheless ara gid gihapon kay kumbaga nakaugat na, nakagamot na ang korupsyon sa aton nga mga yara sa gobyerno. So hindi naton makuan kung sino gid ang mangin presidente nga respetuhon, no, sa aton nga mga public officials para hindi na sila bala masilaw, no, hindi na sila masilaw sa kwarta sa gobyerno nga ginsalig sa ila, di ba? Kasi supposedly, when you are a public officials, mga pangga, kumbaga parang kuan ka lang, parang ikaw lang ang pastol. Kumbaga ikaw lang ang gabantay sa pondo sa gobyerno, and in the same time, ang imong ginalantaw is ang kabilugan nga miyembro sang sosyedad nga hindi man mabiyaan, especially ang kining aton nga mga pigado sa mga pigado o kon poorest among the poor, no, nga mga miyembro sang sosyedad naton. Kaya kung ang isa ka politiko or ang isa ka government officials, no, nagapungko sang iyang pwesto kag ang iya lang nga kaugalingon, ang iya nga ginapa burot, well, kana nga public officials wala na siya nagasunod sa iyang mandato nga mag-service ang iyang sa aton nga sosyedad, kundi para sa iya kaugalingon lamang. So I hope nga ang madamo pa, no? I hope nga madamo pa. We know nga damo sang mga nakapending pa nga mga
kaso about graft and corrupt practices nga ginahimo sa ngaton nga mga government officials, and tani man lang no ang aton man nga mga layi or ang aton nga mga policy makers, lawmakers maghimo pagid sang mas mabugat nga kaparusahan para hindi na masilaw ang aton nga mga government officials no nga mag-practice pa sang corruption no kay kung mas dako ang penalty or penalidad sang isa ka krimen, mas mahadlok nga mubuhat sang hindi maayo ang isa ka tawo no gani subong init kayo ang topiko nga dapat ibalik na ang ginatawag nga death penalty bangod sang asod-asod nga patayan no kung inyong ma-remember ang mag-iloy sa sa Luzon nga ginpatay sa isa ka ex-police, di ba? And at the same time, or not ex-police, talagang ara pa sa serbisyo nga police, but tungod sa pagka-impito, amo na ang iyang gihimo nga rason nga naimpito siya, so wala na siya nakapugong nga iya na nga na tiruhan ang mag-iloy. Pero kung mas taas ang penalidad, murder, tasaan pagid ang penalidad sang krimen sa in a certain crime, siguro magduha-duha gid siguro ang isa ka persona, no? Magduha-duha gid siguro ang isa ka persona nga maghimo sang isa ka act, no? Siguro iya gid anay panumdumon or iya gid anay nga paunahon ang iyang isip nga dapat no i-balance niya anay ang isa ka situation ante siya moghimo sang iyang desisyon. Alright? O galing tungod sa syempre yari kita sa Christian country, siling pagani nga the Philippines is the only Christian country in Asia. Galing ang ironic sini kay paglapag sa mga turista, mga foreign tourists sa aton nga mga airport, may nakabutang sa kilid sa pader, mag-ingat sa mga mandurokot. Di ba? Tungod kay ang Pilipinas is a third world country, inuntap pigado nga pungsod, so daghan sa ato ang madamo sa aton ang namigado, madamo sa aton ang hikaos, madamo sa aton ang beyond poverty, poverty line, so damo ang nagutom. So definitely sa isa ka komunidad digid kalikawan nga may mga krimen, no? Kay like for example, kung inyong tandaan ang isa ka amay, no? Dito sa Mindanao. Bangod nga namatay ang iya sining anak nga gasuprerman sang isa ka balatian, kagang iya nga rason wala sila gasto sa haya, wala sila gasto palubong. So ang ilang ginhimo, ginpatay na, ginsunog na lang nila ang bangkay, no? With the consent man sang asawa, sang iloy bisang 24 anyos nga lalaki nga napatay. Mayon na lang nag-report ang utod ang isa nila ka anak kag nabalaan ang ilang ginhimo, but definitely wala man sing nagreklamo. So hindi sila nakasuhan. So ang aton kapulisan kag ang aton nga state yara na sa ila kung ila ipatuloy ang kaso sa mag-asawa nga nagsunog sa ilang nga bata. Pero ang main naton is the poverty.
ang kalisod, ang kapigaduhon, no? Especially subong nga may pandemya, madamo sa aton ang nadulaan sang obra, no? May na lang good thing nga mayara mga kumpanya nga despite the kanang sa pandemic nga aton nga ginatubang, padayon ang ilahang recruitment, padayon ang ilang pag hire sang mga empleyado, agud nga mabuligan tong mga nadulaan sang obra. Alright? Ang iba naman sa mga kauturan naton, ayara sa mga business online or online businesses, no, ga online selling, depende. Yara na sa imo kung paano ka mangin resourceful despite the pandemic para umbaga kikita ka gihapon, mo income ka gihapon bisan pa man kung amo na ni ka pamigado ang aton nga ginatubang sa bilog nga ekonomiya sang aton pungsod in general, di ba? Kay kun ikaw mismo sa imong nga kaugalingon, no, kumbaga ikaw mismo nag self-pity ka na, way ka na lang gagiho kay siling mo kapigado gid, daw gina-down mo na lang gid ang imong nga kaugalingon, kagahulat ka na lang kung ano ang mag-abot sa imo. Then wala gid kasing paabuton, no? So ang aton nga gobyerno, I think pila ka kuan ng percentage, no, ang ilaga ginhimo nga mga effort para ang aton nga mga poorest of the poor nga mga miyembro sang sosyedad mabuligan, no, daghan na nga mga hagna, mga layi nga ginhimo para mahatagan sang bulig, financial support ang aton nga mga kauturan, no, may ang dole, ang kung ano-ano nga mga proyekto ang ginhimo sa aton nga gobyerno agud nga mas ano tawag sini, mas mag-improve pa ta bisan pa man kung ari kita sa pandemya. Alright, so sa tanan-tanan nga mga nagapamati subong atong mga kaigsunan naton nga yara sa may Sikihor, mayong hapon galino kay Junimi Magsayo, nag-message siya nga bation kuno subong ang aton nga programa sa may Sikihor. Thank you so much. No, diraman sa may Bayawan, thank you so much gali ang mga taga Bayawan, Bayawan City, Negros Oriental. Bation man kuno subong dira sa may Gamaw, Nara, thank you so much gid. Magsayo family, thank you so much sa inyong pagpamati. Kag kasubong man si Sir Jake Diamante, salamat sir. Thank you so much sa inyong mga suporta. Sa daso naman liwat, no, buwas nga adlaw kita. Obdan nyo ko gihapon alas 5 tob alas 6 sang hapon. No, diri lamang sa RPN DY KB Bacolod. So sa aton mga kauturan sa bilog nga Negros Occidental, I hope nga sundan nyo ko. Amo na ni ako na ang inyong makaupod kay ang isa naton ka anchor nagpahuway siya. So ako ang inyo nang makaupod every Saturday, kag kumpalaron every Sunday, no, alas 5 tob alas 6 sang gabi, no. So kabay pa nga inyo man ako suportaran, kasubong man sa inyong pagsuporta sa iban nga mga anchorman diri sa RPN DY KB Bacolod. Sa akon nga palangga kay Jane nga nagapamati subong, thank you so much. Kag sa iya nga mga workmates, madamo gid nga salamat sa inyo, no, kay Miss Sam, kay Sir Francis, kag sa inyo tanan-tanan, thank you so much. Sa akon nga BB friends nga naga-monitor man sa Facebook, salamat lang ga. Alright, so sa liwat sa ngalan sa amon nga station manager Sir Ferdinand Bongtan, kag kasubong man sa amon nga technical head kay Engineer Glace or Glicerio Takang, kay Engineer Nonong De Los Reyes, kag akon nga partner sa Master Control Engineer Ray Kang, sa duha namon ka security forces si Noni kag si Ronda Mike Servano.
Ako naman ang inyong nakaupo ang inyong kubos nga lagad, Ronda Randy Coronel. Madamo gid nga salamat. Ronda, etc. Inyo nabatian ang palatuntunan Ronda, etc. Ronda, etc. Kaupod si Ronda Randy Coronel. Tugtog sa liwat, dili lamang sa 1404 RPM TY Bacolod. Madamo gid nga salamat. Magpamati sa rondahan